Sa pumili ng family card, ito niya reading. Actually, sa kastartan yung reading, nasense ko agad yung kantang, "If there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth." So, tingnan natin kung anong regalo ng Panginoon para sa inyo. So, I'm sensing guys that you are a light worker or may mission ka para sa mundong ito na hindi mo pa naabot, okay? Kasi na-sense ko dito guys na busilak yung iyong damdamin. I feel na hindi na kaya magkaroon ng commitment to somebody, magkaroon ng pamilya muli, pero hindi pa tamang panahon. Kaya nasabi natin ready na kayo, mayroon na kayong jowa, whatever. Hindi pa tamang panahon, so huwag mo madaliin. Okay. Pero bibigyan ka ng pagkakataon ni God na may magkaroon ka ng money. Pero sana, huwag mo lustayin agad. Kasi na-feel ko meron kang tendency na maglustay, lalo na kapag ikay nalulungkot. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Nasense ko guys, strongly, na meron siguro kayong kamag-anak na black magic user or mangkukulam. At hindi mo alam na mangkukulam siya. Kaya minamalas yung iyong pamilya dahil dun sa taong mangkukulam sa iyong pamilya. Pero I feel na dahil ikaw ay somebody na may misyon para sa mundong ito, I feel na hindi ka masyadong apektado nun. Pero malungkot ka sa nangyayari sa iyong buhay. May iba sa inyo aware kayo. May kamag-anak kayo nangungulam. So anyway, tinan natin. Okay? So ito yung malungkot guys. So as I told you, may kamag-anak kang nangungulam. Yung malungkot dito, mahal mo yung kamag-anak mo na yun. Pwede mo kalain na may gagawin siyang kalokohan na mag-i-ilwish sa'yo. So ingat ka. Honestly. At magdasal ka sa Panginoon na maprotektahan ka. Okay? At yung pamilya mo din. To be honest. Kasi I'm sensing na malungkot ako guys. Kasi kung may ganito kayong pamilya, may tendency na mag-form siya ng generational curse. Baka buli ng kamalasan yung pamilya mo. Actually, naalala ko tuloy yung isa sa kliyente ko dati. Yung nanay niya, hindi naman siya mangkukulam, pero meron siyang kaibigan na ganun. Tapos yung nanay niya, nag-aas sa kaibigan niya na may gawin masama sa mga tao. Okay? Nakakilala niya. Namatay na maaga yung nanay niya, and then yung nangyari nung namatay yung nanay niya, yung mga kamag-anak niya ay naka-adapt ng generational curse. Yung generational curse na yan is karma dapat nung nanay na mahilig magpakulam. Okay? At yun nga, minalas yung pamilya niya, yung mga tita-tito niya, nawalan ng work. Okay? Nawalan sila ng pera, minamalas, maraming pinapagawa sa bahay nila. So, I'm sensing here, guys, sa yung parating sa'yo na grasya or na regalo ng Diyos. Kung wala kayong work, magkakaroon kayo ng work. Okay? I feel na matinong trabaho kung winibisyon na magkaroon ng matinong work. Kasi that we have is this one. So, I'm sensing
na desire and memory. So, siguro may mga wishlist kayo, guys, na gusto nyong bilhin, okay? So, if yan ang gusto ng Panginoon na, yes, ibigyan kanya ng money, pero malungkot siya kasi kapag nagkakapera kayo, agad niyang winawaldas. Okay? So, gusto sana ng Panginoon this time around, learn to save money. Okay? At umiwas kayo. Pigilan niyo yung sarili niyo sa tukso. So, yun ang gusto ng Panginoon na gawin ninyo. So, anyway, with regards sa pray and curse, so if yan na gusto rin ng Panginoon na since you're now aware na may kamag-anak kang gumagawa ng kalokohan, you really have to pray hard for your family. Okay? Okay, meron tayong family card dito. Lesson that we have is fright and lust. So, I'm sensing with regards to this one, guys. So, alam ko na parating na gift dapat, okay? Pero, guys, okay? Yung gusto sabihin ng Panginoon, kung sino yung nangungulam sa pamilya mo, baka maaga silang mawala sa mundo. At ito siguro yung kinakatakot o mangyari na mawalan ka ng kamag-anak. I feel here kasi kung sino man yung kamag-anak mo na yun, nangungulam siya. Kaya maiksi ang kanyang buhay kasi ayaw na ni God na ipagpatuloy niya yan. Kasi dahil sa mga ginagawa niyang kalokohan, nagkakamalas-malas na yung pamilya kahit na may mga tao na mapagmahal sa pamilya. Okay? So, I feel here na yun nga may pamilya ka dito. Tapos may nangungulam sa yung pamilya. I feel here na kung sino man yung nangungulam na yan, malayo siya sa pamilya mo na main, okay? Baka, pwede rin kasing kapatid ko nakatira siya sa malayo, okay? So, I will not give you a clue who that is, but all that we know here is that kamag-anak niya yung nangungulam. Pwede rin naman mag-pray kayo kay God na sana magbago na to. Sana di na siya mangulam kasi kung patuloy niya yung ginagawa, may mangyayari. Okay? Pwede rin kasi di ba nangulam siya ng aksidente? Baka to yung mangyari sa kanya. Okay? Kasi gusto ng Panginoon ipin down na to kasi hindi siya tumitigil sa pagka-curse. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, we have the hunch in either way. So, kung may hunches ka about sa kapamilya mo na yon, wag mong baliwalain, guys, okay? Kasi ito yung ginagawang way ni God na maprotektahan ka sa mga taong masasama sa iyong buhay by hunches. We also have the warn. In either way, we have the my love. Malungkot, guys, okay? Kasi winarningan na ni God itong mangkukulam na to sa inyong pamilya. Kasi sinabihan siya ng Panginoon na, wala siyang dahilan ba't siya mangungulam. Kasi with the my love in this one, okay? Siguro nangyari sa kanya puno na ng hate yung kanyang puso at pinapakita ng Diyos yung love, okay? Pinapakita niya yung maganda sa mundo. So, siguro naging masama siya kasi inisip niya lahat na lang di maganda nangyayari. Okay, baka yun yung nangyari kaya itong taon na to bilang nagbago, bilang naging masama with the ghost there. So, we have this one in either way and we have this one. So, siguro ito yung napapansin mo na hindi makatakas yung pamilya mo sa kahirapan or maraming kamalasan nangyari sa kanilang buhay na hindi mo maintindihan. At yung dahilan nun, guys, kasi may tao sa iyong family na naging masama. So, tingnan natin kung ano pang meron.
Kaya siguro na hindi ka muna binibigyan ng Diyos ng family mismo. I feel na yung family, ibig sabihin nito, is yung main mo family sa ngayon. Yung nanay, tatay mo, mga kapatid mo, and so on. Okay, hindi pa yung literally na pamilya mo. Okay? So, siguro yung hinihiling mo na magkaroon ka na ng pamilya, pero hindi pa pwede sa ngayon kasi pinaprotektahan ng Diyos. Kasi kung isipin mo magkakaroon ka sa ngayon, baka madamay lang yung magiging asawa mo, pati na rin yung anak mo. So, tinan natin kung ano pang meron. Pero if yun na pinagkalooban ka na ng Panginoon na ng lover, yung kulang lang is yung kasalan, okay? Or anak, kulang din. Pero hindi pa kasi tamang panahon. So, pinapakita lang ng Diyos, and then yung closure, kung bakit hindi ka pa oras na magkaroon ng pamilya. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala kahit na may mga tao na mangkukulam sa iyong pamilya, bibigyan ka pa rin ng Diyos na matinong trabaho. I feel here, yung dapat mo talagang gawin ay lumayo sa kung sino may nangungulam sa iyong pamilya. Okay? At saka remember to save money pag may dumating na money. Kasi mabilis ka naglulustay ng money. Okay? So, anyway, ito yon. So, kung sino may nangungulam, malayo siya sa inyo. I feel here, siguro nag-aantay ka talaga ng timing for family. Okay? Pero, yun nga, hindi pa tamang panahon kasi nilalayo muna ng Diyos yung masamang tao sa inyong bahay or sa inyong pamilya. So far with regards to this one, so yung iba sa inyo hindi kayo aware na may mangkukulam sa inyong bahay, okay, or sa inyong pamilya. With the judge here and this one. So, you also have this, okay? So, this is nice. Pero na-sense ko talaga, guys, na meron na talaga kayong lover. So, if ever you do have a lover, isa yun actually sa napaagang regalo sa'yo ng Panginoon. Kung wala man kayong lover, may parating. And whomever that lover is, this person is loving. This person is kind, has money. If yan naiyak ka kasi, siguro naiyak ka sa lover mong yan. Okay, kasi hindi pa talaga balance si money. But I feel like despite of whatever you are, I feel like definitely loving person. Talagang maiyak ka sa oras na ma-meet mo to. Kasi matatanggap ka niya kung sino ka man. So, anyway, since may sabay na nangungulam dito, tingnan natin yung kanyang karma. Gusto ko lang makita yung clarity. Kasi, marami kasing nakalagay dito. Meron tayong nakitang accident. Meron din tayong nakitang lost dito. Okay? Pwede rin kasi ibig sabihin neto, na lost ng mind. Pwede rin. Tapos nagkaroon na accident. Pero tingnan natin kung ano talagang ibig sabihin yan. Kung may kinalaman ba yan sa karma ng kung sino man yung nangungulam sa iyong pamilya. Okay, gusto rin na sabihin mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Actually, habang nag-read ako sa inyo guys, kayo ko pa na-sense yung song na I'm dying to get close to you, pero nalimot ko yung kung sino yung kumanta nun. Yung yun na part, yun na sense ko, okay? Pero hindi ko maintindihan kung yun ba yung message ng taong nangungulam sa yung pamilya na gusto niya maging close para may gawin siya. Or pwede rin ito yung pangarap mo na sana maging kapamilya mo na mabuting tao sa iyong buhay.
Another, they mentioned to me, I feel talaga na kailangan mo ng matinong trabaho. Ang sakit sa ulo yung energy, honestly speaking. Isa siguro to sa kanyang karma kasi may nakita tayong ganito. So, baka naman dahil sa ganito yung kanyang energy na wala siya sa kanyang sarili, kaya siguro nangyari nagkaroon ng accident. Pwede rin, okay? So, yung kanyang karma, I feel like malilose yung grip niya. Okay. Actually, alam mo yung sinabi ng mga anghel nung nakita ko to. Sabi nila mamamatay talaga ng maaga. Kung sino man yung umulam sa iyong pamilya. At hindi lang yun, sense ko talaga car accident. Okay? Yung mangyayari, talagang may pagka-brutal talaga as hindi makaka-survive, okay? I feel na kailangan itong mangyari kasi pinipigilan niya yung pag-asenso ng mga tao. Kaya minamalas yung pamilya mo, napupunta rin yung ibang karma sa pamilya mo, like yung generational curse. So, I feel na may awa yung Diyos sa yung pamilya, lalo na kung nakikita niya na hindi deserve ng pamilya mo yung ibang family member na mabubuti. Hindi nila deserve yung generational curse na, talagang binild up nung mga masasamang tao na to. At I feel na naiyak ka kasi lagi na lang ganito yung pamilya mo, hindi umaangat, pulos kamalasan yung nangyayari, okay? So, yun nga, as I told you, mamatay siya na maaga. At before to mangyari, maalis yung mga kaibigan niya sa kanya. I feel na itong tao na to, may mga friends siya, pero yung friends niya, hindi siya kinokonsiderang kaibigan. Okay? Hanggang kasinungalingan lang yung friendship nila. Isa sa kanyang karma, ito yung dahilan, okay? Yung mind, okay, magulo. Isa siguro dahilan kung bakit siya maaksidente. Lalo na kung nagmamaneho siya na sasakyan. Kasi may bumabagabag sa mind niya or biglang nabablanko yung mind, so it will lead on to death. As you can see here, kasi niligtas ng Diyos yung mabubuti sa iyong pamilya at ganun din yung mga binibiktima niyang kinukulam. Isa sa kanyang karma, wala siyang ma-achieve. May gusto siya may gusto siyang negosyo, pero hindi niya actually makuha kasi kulang siya sa pera, or pwede naman gusto siyang bilhin pero hindi niya mabili kasi wala siyang budget. Isa rin sa kanyang karma with regards sa love life, hindi magiging abundant yung love life niya, at saka yun nga, hindi magtatagal yung relasyon. Isa sa kanyang karma, so you can see here, na habang busy siyang nangungulam, may nangyari hindi magaganda sa kanyang buhay. Isa sa kanyang karma, kung magkakaroon siya ng karelasyon, hindi yan fated para sa kanya. So you can see here, with the star in reverse. At kung sino man yung kanyang karelasyon, hindi yan mabuting tao, hindi yan mapagbigay. I feel na mayak siya dahil dito. I feel na hindi lang sa actually love life to. I feel na with regards sa friends din. Kaya hindi siya matutuwa about sa friendship din. At ganun din sa love life. Kaya hindi magtatagal yung relasyon kasi hindi naman sila meant to be. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.